Las Vegas kay Digong, hindi mo na kailangan ng panakaw makipagkaibigan. Yan. Totoong kaibigan. Tsaka nakaka-proud si Tatay Digong, superstar siya eh. Kumbaga sa APEC, merong nakakulumpong kay Donald Trump, kay Xi Jinping, kay Tatay Digong. Isa siya sa mga sikat eh, di ba? Sikat na world leader. Kay PRRD, bawal ang hearing. Pagbagyuhan, pinapauwi niya lahat ng congressman para tumulong po sa mga distrito nila. Pinagmumura sila ni Tatay Digong. Balita natin, marami pong opisyal ng Cebu nasa abroad. Gagawin ng lahat para magkapera lang kaya wag tayong magpabudol. Nag-walk out si Magalong nung nagtanong siya doon, taga ron sa Davao tungkol sa flood control, Boss Buds. Ayon daw ang gusto ni BBM. Dati, pagkatapos ng calamity, may foreign assistance agad. Pero ngayon, wala na talaga. Wala na to po. Bagsak ang turismo. Lahat po bagsak. Saan ka nakakita? Gusto ng tourism secretary natin, imbitahin yung mga Chinese kaya may e-visa, di ba? Ayun yung pinagmamalaki na para bumalik yung mga Chinese. Magka-ideya po kayo ha. 1.7 million po noong 2019 ang tourist nating mga in-check. Ngayon po, November na, 300,000. Ang layo po. Ayaw lang nila ipaalam na may nag-donate ng cash. Para hindi lata na nanakawin sila. Panahon ni Tatay Digong, nagkukulay orange ang paligid kasi nakahanda na yung mga rubber boots at life jacket at mga Coast Guard na mobilize sa pag-rescue. Wala eh. Wala tayong nakikita ngayon eh. Boss Badong, isa na ang diversionary tactic na para malihis ang totoong issue. Nag-walk out siya, boss, kasi nung nagtanong siya, nasupalpal siya, napahiya. Dapat siya mapahiya. Alam naman niya na wala naman doon sa... Ano sinabi ni... Kaya hindi na bumalik si Dizon, di ba? Ano sabi ni Dizon? Nakalimutan ko na pero parang maganda yung walang maganda yung ano nila, no? Mga pinatayo sa Davao. Panahon ni Tatay Digong, ayan, boss. Si Bronner pala sa Canyon, akala mo tatagal tayo ng 30 days. Tsaka putya, tumagal man tayo ng 30 days. Buong akala nila, automatic eh. Makikipaggera yung US sa atin eh. Kabado na kami dito sa Luzon, parating ng bagyo, takot kami na magaya sa Cebu. Malaking problema sa buong mundo ang droga pero may mas malaki pang problema ang money laundering. May proposed budget pala ngayong 2026, boss, na 1.2 billion para sa Manila Bay Rehab. Kaya nga puta, billion yung budget nila eh. Yung 2023 nga raw, may 700 million, sabi ng COA. Wala raw nakitang proyekto ayon sa COA. O ngayon, hindi yan na imbestigahan mo rin doon. Alam nyo, wala na silang pakialam kahit magalit na yung mga tao, lalo na sa mga congressman. Kasi ang katwiran nila, mananalo rin naman kami kahit magalit eh. Kaya dapat ang pagtuunan natin ng pansin itong mga dilawan, kakamping at makabayan na tumatakbong senador. Huwag natin panalo yung mga yan. May proposed budget pala ngayon. Ang pinakamalinis naging presidente sa ating bansa, nag-iisa si BBM lang kasi panay hugas ng kamay. Grabe, kabangagan. Sobrang baba na po ang ekonomiya ng Pilipinas samantalang kay PRRD kahit pandemic hindi bumababa ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero ngayon walang pandemic, sobrang baba ekonomiya, kasumpa-sumpa ka Marcos. Tsaka tayo noon, nakasubaybay tayo pag mataas po yung takbo ng bansa. Ang dami pong kumita ng stock market panahon ni Tatay Digong. Siyempre bagsak lahat pati stocks nung pandemya pero panahon grabe po, marami. Hindi pa ako nag-i-stocks noon eh.
Sir Buds, may malakas na bagyong padating. May paghanda na bang ginagawa ang gobyerno? Ewan ko rin kung anong paghanda na mga yan. Mapoprostrate ka lang kung umasa ka dyan na naghanda. Pag matagal na, pag matagal na kayong di nakakain, putya, bumili uli ako ng Angel's Burger. Sarap na sarap ako sa Angel's Burger ngayon. Sabi ko, okay to. Pag matagal ka pala hindi kumakain ng mga Angel's Burger, masarap din. Sir Buds, may malakas na bagyong padating. May paghanda na bang ginagawa ang gobyerno? Malamang wala. Crazy Brooks. Paano tumulong ang US government? Shut pa hanggang ngayon. That means ang military nila is not working yet. Shutdown. Hindi ko po sa totoo lang po, hindi ko po maintindihan yung shutdown na yan ng government. Paano nag-shutdown yung government? Boss Buds, ang linis-linis ng kamay ni BBM, laging naglilinis. Naghugas ng kamay. Correct. Balita ko kalahati ng airport Marcos na. Anong kalahati ng airport Marcos na? Naibenta na? Ang dami pa na benta, no? Ang dami talaga natin na benta na mga ari-arian ngayon. Ano ba gusto patunayan ni Magalong? Yung mga Nograles nga, mga kalaban sa politika, tahimik na natalo sa eleksyon. Sila dapat ang nagbubulgar kung meron man na anomalya. Sir, ang gumagawa, sila din ang madidiin sa mga ginagawa nilang pamumulitika. Kaya po yan, political suicide na yan kasi nakikita na ngayon ng mga tao, etong mga dilawan, sila Ontiveros, kailan nila binanatan si Martin Romualdez, sila BBM, si Saldico. Lahat ng dilawan, Kiko Bam, Ontiveros sa Senado. Sila Laila de Lima, eto sila Shell Jokno. Kailan nyo binanatan si BBM? Si Martin lalo na, kailan nyo binanatan? Wala. Hindi nyo binabanatan. Tapos magpapanggap kayo na anti ano kayo. Kaya nakikita po ng mga tao yung totoong tumututol sa korupsyon, mga Duterte supporters. Eto mga to nagpapanggap lang. Ang gusto nila lagi, Duterte, papanagutin si Sara Duterte, impeach si Sara Duterte para wala silang kalaban. Wala silang pakialamdan sa sinabi ba nila na BBM resign, sinabi ba nila na Martin ikulong. Sila ang gumagawa, sila din ang madidiin sa mga ginagawa nilang pamumulitika. Sabi ni Ma'am Sorina, legendary, naghahanda na silang magbigay ng ayuda. Rodablas, Epoladaug, walang sweldo mga federal employees. So nga, no? Paano dito sa Pilipinas siguro magwawala ng mga tao niyan. Sila may mga ipon siguro yung mga yan. Tayo dito, wag mong pasweldo yung teacher, police, sundalo. Si Auntie Claire, di ko alam kung lasing o tulog. Yung sinabi niyang may perang gobyerno kaya di umasa sa foreign aid. Wala nga kayo maibigay na ayuda maski pang bigas sa nasalanta ng bagyo. Boss Buds, you Google why there's government shutdown in US. Nga po, gusto ko nga aralin yung government shutdown. Kaya lang, tsaka maganda po yung response ng mga tao sa aking FB, yung mga post lang. Ganun pala uso ngayon, no? Yung post na lang na, maraming nagre-react sa mga post ko sa, Kasi nakita ko yung kay Kiko Barsaga, mayat-maya siya nagpo-post Gayahin ko nga. Yun, marami rin nagre-react. Tama para sa mga taga-ibang bansa, piste lang tayo. Sabi ni BBM, wala sa schedule ang bagyo. Pucha, kayo palang bagyo. May permit ba kayo? Papasok-pasok kayo sa Pilipinas, wala yata kayong permit kayo, mga bagyo kayo. Nabayaran na rin yan. Wala na po tayong pakialam dun.
Kung kaya siya bumaliktad dahil siya ay nabayaran o siya ay natakot, wala na tayong pakialam dun. Isa lang po ibig sabihin niyan, hindi siya karapat-dapat na maging Duterte. Kasi kung ano man yung tama doon, yung una niyang sinabi na may kabit si Tito Soto at ngayong sinabi niya na siya ay nambabluff lang, putya. Alam niyo po ba ibig sabihin ng nambabluff? Kasi sa ano yan sa baraha yan, di ba? Kunwari mataas yung ano mo, parang yun po ibig sabihin ng bluff. Ibig sabihin, sinasabi niya, wala talagang kabit. Nambabluff lang ako. Nabayaran na din yan. Kahit ba bayad siya, mas lalo na siyang hindi karapat-dapat sa atin. Sa hanay natin. Ang shutdown sa US, yung mga federal funded project sa mga estado, walang pondo na makakalabas. Tapos yung mga federal workers, like yung mga sundalo, walang sweldo. Yari kayo. It's more than a month from now ang US shutdown. Kasalanan daw ng Tatay Digong na di sumunod sa schedule ng bagyo. Kaya mabuti na lang nakilala ka namin na maaga-aga, Anjo. Kasi baka pag tumakbo ka, puta, iboto ka pa na. Maiboto ka pa ng ibang mga Duterte followers eh. Mabuti naman sinabi mo na agad. Ito po ang tinitira ko, panay buko tayo. Okay yung nabibilang kong buko, ang dami ng sabaw eh. Isang buko lang. Mga teacher now, imbis na dagdagan ng sahod, binawasan pa ng 2K per month. Meron ba nun? Parang hindi ko naman nabalitaan yun. Sabi niya, nag-bluff matapos sinabi ni Christopher Min na may utang ka kay Willie Rebillame. Yari kayo kay Nanay Christy. Yan si Nanay Christy kahit maraming galit dyan. Pucha. Di ba? Hindi niya sinasabing Duterte siya pero okay yan. Basta tagal na sa showbiz pero tanyo naman. Nawala na si Willie Rebillame, no? Kala mo mananalo ka. Kala mo mananalo ka, binanata mo Duterte ha. Bigla kang kumampi, naglisa Marcos ka. Yari siya eh. Hindi siya nag-stick kay Duterte. Sabi niya, nag-bluff matapos ayan. Humahabol lang sa mga retired actor, boss buds, na maraming ari-arian, siguro na zero yan. Boss Badong, meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Kuya Marley PH. Oy, Marley ha. Kita tayo sa rally ng iglesia. Anjo, may tama din pala. Boss buds, nasa na si Tol? Wala na. Osla na. Masyado siyang matalino para sa atin. Tama lahat ng pag-aaral na ginawa ni Tol eh. Midterm election, laging nananalo yung kasalukuyang presidente. 'Di ba? Ano pa? Ang pabor sa kanya. O yun, 'di ba? Kaya sabi niya, mas malaki panalo ko kung kakampi ako sa kasalukuyang presidente. Pucha, bumitaw sa Duterte. Alam mo, Tol, kung nag-Duterte ka lang sana, si Bato nga baka sunod ka pa kay Bato di ba? Bongo. Tapos si Bato, ano ba si Bato? Pangatlo ba si Bato? Baka ika-apat ka pa. Meow, 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 meow. Anjo, may tama din pala.
Boss Buzz, nasa na si Tol? Nga, magmula ngayon, di na namin abangan kahit na ano pa ang sabihin mong palabas na ano. Excited pa naman kami dahil gusto namin makikabechi.